Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. All genders welcome. Ito po yung reading ninyo for March 8 to 15. Or kung kailan man dumaan sa inyo itong reading ko. Yan. Kumusta ka, Sagittarius? Bago ka man dito or matagal na, thank you sa panonood sa aking reading. At saan po ba kayo? Yan. Pwede kayong mag-leave ng inyong comments dyan or reaction. Ang recent past energy mo is Temperance. This is Sagittarius energy. Temperance na baliktad. Parang hindi ka okay lately. Ano ba to? Physically, emotionally, or hindi ka okay kasi pwedeng may problema ka at work, sa bahay, or sa sarili mo, or sa love life mo. Basta parang hindi ka, bukod sa hindi okay, parang hindi ka at peace, hindi ka, hindi ka kalmado or at peace. Pwedeng alam mo yun, stressed, worried, anxious, marami kasing ibig sabihin yan. Or pwedeng meron ka bang nakaaway, katampuhan, nakasagutan, hindi kayo in good terms, pwedeng hindi nag-uusap, mga ganun. Oo. Pwedeng off color or sick, sad, unwell, present situation. Priestess. Ito yung energy ng pinakikiramdaman. Oops, sorry, may nahulog. Pinakikiramdaman mo yung person, pinakikiramdaman mo yung situation. It could be na meron kang kutob, gut feeling, intuition, kasi high priestess yan. Basta meron ka na detect, meron ka na sense na something is, maybe something is fishy, something is wrong, something's not okay. Yun kasi, yung not okay, yung Temperance, diba? Sa recent past, lumitaw na yun. Tapos hanggang sa present mo, parang ganun pa rin. Parang meron ka nararamdaman na ganun. Sa paligid mo or sa situation or about someone. Ano ang next or sa near future? 9 of Cups. Unhappy talaga. Magiging ka, dito pa lang unwell ka na, hindi okay, something's wrong, off color. Sa present mo, parang ganun pa rin. Hindi pa rin nag-improve. Sa near future, ano yung susunod? Ganun pa rin. Pwedeng disappointment to Frustration, disappointment, kasi meron kang, basta merong mabibigo ka about something. Kaya ka madidisappoint dyan. It could be na meron kang ine-expect na mangyari, makuha, pero hindi mangyayari yun. Hindi mo makukuha yun. Kaya ka magiging sad or disappointed. Itong 9 of Cups na to is also an energy na parang hindi ka magiging satisfied sa kung ano yung next na mangyayari or magiging outcome. Kasi ito ay near future or next. Recent past, kamakailan, present, near future. Okay, ano yung best approach, suggestion ng baraha sa'yo about this situation you're dealing with? You have the Ace of Wands. Alam mo, huwag ka mawalan huwag mong hayaan na kahit sabi mong hindi mo nakuha yung gusto mo rito, hindi natupad, or wish man yan, kasi pwedeng wish yan na hindi natupad Basta merong something na hindi nangyari, natupad, nakuha, na-achieve. Yun yung root cause. Actually, mangyayari pa nga lang yun yung something na hindi matutupad. So, ang best approach mo dapat
is palagi ka lang positive. Yun yung sinasabi ni Ace of Wands. Magsimula ka lang ulit. Stay inspired, stay positive, stay motivated kahit na hindi mo nakuha yung gusto mo or hindi mo makukuha. Start anyway. Di ba? Importante pwede ka mag-start. Okay? Gawin mong motivation or inspiration yung nangyari na yan. Mangyayari pa lang kasi yun eh. Yung disappointment na yun or yung hindi mo makukuha. So, gamitin mo yun as fuel or motivation. Challenge the Empress. O diba, ang challenge mo dito ang challenge mo is paano ka maging productive. Paano ka na may matatapos. Kasi dito pa lang, parang madidisappoint ka na eh. Diba? Usually, pag nadidisappoint tayo, nawawalan tayong gana, gumawa, kumilo. So, lalong hindi ka magiging productive. Kaya nga, ano yung best approach na ina-advise sa'yo ng baraha? Magsimula ka, gumawa ka pa rin. Huwag mong hayaang mamatay yung energy, yung inspirasyon. Okay? Challenge mo kasi, ayan, challenge mo dito, baka wala ka matapos, wala ka ma-accomplish, hindi mo na mahintay yung result, which is Empress. Positive naman actually yan yung resulta Huwag ka lang umatras or huwag ka lang yung hindi magsimula. Kasi pag wala kang sinimulan, wala ka naman talagang aanihin, di ba? Mukhang maganda yung aanihin mo dito kung magsisimula ka So, yun yung challenge mo kung paano ka magiging inspired, productive, paano ka may ma-accomplish matatapos. So, it's more on sa yung disposition. Ano yung possible outcome nitong mga energies na nandito? Saan papunta lahat ito? Ace of Pentacles, diba? There's the potential. Malaki potential mo dito. Yan nga, may abundance nga. Magandang result, Kaya lang itong Ace of Pentacles, paalala ko lang sa iyo, Sagittarius, ito ay potential pa lamang. Kung hindi mo sisimulan with the Ace of Wands, hindi mo aalagaan, gagawin yung dapat mong gawin, mananatiling potential lamang ito. Outcome mo. So, nasa sayo yan. Ikaw ang magde-decide, ikaw ang kikilos. Kung gusto mo talagang makita tong malaking coin na maaari mong ma-earn. It could be money, it could be stability, no? So, nasa sayo kung papanatiliin mo lang na potential yan o sisimulan mo at tatapusin mo. Okay? By the way, don't forget to subscribe. I'm Purple Teen. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, pa-follow na rin po yung aking official FB page, Meta Verified, Purple Teen, may check sa dulo. Pag wala pong check sa dulo, hindi po ako yon. Kapag unang nag-chat, nag-message, or nag-add friend, hindi rin po ako yon. Yun yung mga fake na gumagaya sa page ko. Kaya mag-ingat kayo, paki-report yung mga fake. Kung gusto nyong maka-avail ng exclusive perks, services, products, etc., ay mag-avail po kayo ng subscription sa aking FB page. Kung gusto nyong malaman kung paano, kayo po mismo yung mag-PM sa akin doon. Okay? Thank you. At kung nakaka-relate kayo dyan, pa-leave na lang ng comment. Malaking tulong din po yung mga pagla-like nyo, pag-share nyo ng mga reading ko. Thank you sa mga generous star senders natin, sa mga mababait at hindi umaalis sa aking FB subscription, pati na rin sa aking YouTube membership. Bahala na po si Lord sa inyo. Sa kabutihan ninyo. Ghosted, meron ditong bigla na lang may missing in action, Sagittarius. Taguan ka, i-ghost ka, o whether ikaw to o siya, bahala kayo kung kaninong energy na pupulot ng baraha. May manggo-ghost, may iiwan sa ere. Or bigla na lang magiging cold or silent.
or missing in action. Mirror, mirror. Ang nakikita ko dito, pag tumahimik yung isa, tatahimik din yung isa. Imi-mirror lang eh. Parang gantihan lang or kung ano lang yung ginagawa ng isa, yun din yung i-reciprocate. Yun din yung ibabalik. I-reflect lang, ibabato lang. Okay? Kumbaga kung ano yung energy gagawin ng isa, yun lang din yung isusukli ng isa. DM slide. Nako. Meron ditong mga ka-chat, mini-message. Hindi ko alam kung bukod sa'yo may ibang mini-message yung person. Meron ditong, pwedeng merong mag-message sa'yo, tinitest lang niya yung waters kung kakagat ka ba, kung papansinin mo ba. O kasi parang may flirtation dito eh. Titestingin kung sino yung, kung kakagatin ba. Kung sino man yung nag-flirt dyan. Sa'yo o yung person mo. O meron ka daw upgrade, leveling up Sagittarius. O meron kang mga, pwedeng ito ay upgrade ng phone, upgrade ng, may something na bibilhin, ipupundar. So kung ano man itong bagay na to, clearly it's an upgrade nung previous na ginagamit mo. It could be a car, it could be a job, it could be anything. Sabi ko nga, pwedeng cellphone, etc. O yung iba, baka mamaya baka mag-upgrade yung ano ninyo, yung sweldo ninyo, yung position ninyo, status ninyo, di ba? O halimbawa, nasa social media kayo, platform. Pwedeng bigla kayong maging celebrity, char. Kung mabibigyan ka ng big break, tingin ko sa career, sa pera or career or negosyo. Kasi ayan, may big break pa parating sa'yo, opportunity. Opportunity, pagangat ng salary, pagangat ng lifestyle, pagangat ng income bracket mo. Level eh. Sabi ko nga may leveling up pa yan. Ito ay turning point pagdating sa iyong career. Major opportunity at saka life-changing moment. Diba ang ganda? Mukhang may magandang transformation at pagle-level up na paparating sa'yo. Triggered. Uy, meron something na makakapagpa-trigger daw sa iyo. Wait lang. Actually, magiging emotional ka about this. Ayan. Magre-react ka eh. Pwede kasing, kaya ka matitrigger is merong mga old wounds, emotional wounds na hindi pa totally nag-heal sa'yo na or mareremind ka. Kaya masasaktan ka. Okay? Ma-affected much ka dyan. Kaya ka magre-react. Clock. Ascending. O, di ba may pagle-level up na eh. Kaya kung meron mang person dito na nang-ghost sa'yo, pwedeng iba yan. Umasa ka na mayroong leveling up. Bago magkaroon ng bago magkaroon ng leveling up na yan, kailangan mo nang matanggal sa path mo itong person na hindi mo deserve. Kaya magkakaroon ng breakup separation. May pagka-cut off eh. Sabi nga nila, every time na meron tayong tinatanggal, merong replacement yun. Okay?
Kaya kung ganito rin lang, na toxic itong relationship mo, current relationship mo, kung meron man, na i-ghost ka lang yan, nakikita ko na merong level, may pagle-level up sa love life mo. Meaning, may mas better na darating. Kaya lang, feeling ko lang it will take time bago ka mag-heal dito sa breakup separation na to. Kasi ayan o, meron ditong it will take time, clock, time to heal. Tsaka, ipuputulin mo na to para matigil na yung pattern. Para rin sa ikabubuti mo yan. Ayan, nakikita ko it will take time to heal, pero matatranscend mo yung mga obstacles na yan. Kasi pag sinabi nating ascending, merong improvement, may pag-angat, no? At itong ascending na to is yung time na hinihil mo yung sarili mo, finifix mo yung sarili mo, dinedevelop mo yung sarili mo, personal growth, self-love. Kasi yun na yung time na habang nagpapahinga ka, nag-heal ka, nire-rebuild mo yung sarili mo, yun na rin yung time ng preparation mo para sa next better person na darating sa buhay mo. Okay? Ayan, ending na talaga. Kaya kung sino man tong nang-ghost sa'yo rito, kung sino man tong toxic na to, hindi mo deserve, feeling ko lang, mayroon nang gagawing breakup, separation, pagka-cut off, para lang maputol na talaga yung pattern na yan. At makalaya ka na with the coffin card para ma-welcome mo na yung new person na deserve mo. Okay? Pero kailangan mo munang mag-heal. It will take time, and it will take time also para i-rebuild mo yung sarili mo. Kasi wala eh. Etong person mo, etong toxic person na dito sa present situation mo, kung meron man, hindi to loyal kasi parang nakikiconnect siya kung kani-kanino, hindi lang ikaw. Pwedeng isa ka sa options niya lang. Baka nga nakikipag-flirt yan sa iba, one night stand, okay? Kaya nga hindi mo yan deserve. And eventually, itong ending na to or breakup na yan, pagka-cut off na yan, matitigil na yung pattern and magkakaroon ka ng time magpahinga, mag-prepare, ayusin yung sarili mo, i-rebuild yung sarili mo in preparation doon sa tamang person na darating sa'yo in the future. Godspeed, babush.